to, sasabihin ko na. Huwag natin i-underestimate yung lakas ng kaaway. Ang ating kaaway malakas, ang ating kaaway makapangyarihan din. Minsan kasi, para bang iniisip ng mga ilang Kristiyano dito, na sisiw lang, okay? Sisiw lang si Satan, no? Siya ay makapangyarihan at puso. No? Okay, sa oras na ito tayo ay dumako sa ating pag-aaral. Ito po ay nag-devotion ko noong last February 5. Okay, buksan natin doon sa unang Peter chapter 5 verse 8. Alam po natin, ito yung alam na. Gumagala. Naghahanap ng masisila. Magbabasa. Dahil sa bawat yatang theme ng ating pinag-aaralan buwan-buwan ay laging naka-include o madalas naka-include sa First Peter. So, tininan ko lahat ng ating devotion mula January 2024. Nakailan yung 2024, yung last year. Nakailang ipakita o appearance yung First Peter chapter 5. Doon sa lahat ng theme natin ng buwan-buwan. Okay, dito sa verse 5 o verse 8, sorry. Basahin ko. Sabi dito ay ito. Nasaan? Wala yan. Wala. Ayun. Sabi dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at umaaligid at naghahanap ng masasila. Okay, mga kapatid, ang pag-atake at pagpasok ng kaaway ay hindi seasonal. Naniniwala po ba kayo? Hindi siya, hindi paminsan-minsan. O hindi, o sa isang buwan siguro ang kaaway ganito. Papasok sa buhay natin. Ito ay minute by minute, araw-araw na, day by day. Ang kaaway ay nai-encounter natin. Hindi naman siya magpapakita sa atin na meron siyang tinidor at may sungay. Siya po ay kumikilos at nagpapakita. Doon nga, sabi nga ni Kuya Joel, doon sa simple at maliit na pagkilos. Pero sinabi ng Biblia, doon sa pagkilos ng kaaway, sa maliit para huwag natin bibigyan ng pagkakataon ang kaaway na pumasok sa atin na atakihin tayo. Dahil kapag umatake, wala siyang magandang motibo. Naniniwala po ba kayo? Wala siyang magandang layunin. Ang layunin niya doon sa John 10:10, alam na natin yan, pumatay, magnakaw at magwasak. Yan ang modus ng kaaway. Minsan, nalilimutan natin na sabi ng author dito ay maging handa. Be on guard, sabi. Hindi lamang maging handa, maging preparado tayo. Kasi hindi natin alam yung mga taktika. Marami na tayo nabasa, marami na tayong pag-aralan dito sa buwan ng February, ng spiritual warfare. Pero, andyan pa rin, talagang umaatake. Hindi pa rin natin naiiwasan, hindi pa rin maiiwasan natin, o hindi pa rin na gumagawa ang kaaway na ikaw ay pabagsakin. Dahil nga minsan, suot nga natin yung armor ng Panginoon, subalit, hindi natin kaya kung paano natin labanan. Okay? Meron kang helmet. Meron kang breast of righteousness o sinpron. Subalit, hindi natin kaya gamitin. Ang pinakamahalaga yung sword, pero hindi natin kaya, hindi natin alam kung paano gamitin. Doon tayo nalagay. Now dito, sabi ni Pedro, tayo ay maging handa. Okay? At magbantay. Magbantay na kung saan yung ating mga armas, yung ating mga sandat na kinakailangan, alam natin yun. Okay? Alam natin na ipanghalang. Okay? Hindi lang basta isuot, pero kinakailangan ito ay alam natin yung gamitin. At ano yung dapat natin gamitin? Bukod doon sa mga armor ng ating Panginoon, sinasabi sa Efesos chapter 10, verse 13, na kinakailangan complete uniform. Sige, Pastor Rudy, dapat kumpleto, dapat complete, hindi type B. Dapat
yung anak, hindi type A, kundi type D yung kabuuan. Naka-over-fatigue, kumbaga. Yun nga, sila. Complete uniform. Now dito, ang sabi ni Pedro, tayo ay maging handa. Maging handa tayo sa pagpasok sa pag-atake ng ating kaaway. Dahil nga ang kaaway natin hindi seasonal. Na siya ay pumapasok, umaatake sa atin. Okay, mga kapatid, sa simple at maliit na butas. Okay, garo, pwedeng palakahin ng kaaway yung gusto. Sa Okay, isip, naniniwala pa ba tayo? sa damdamin. Minsan, ang nangyayari, napakaliit lang talaga. Pero binibigyan natin ng oportunidad ang kaaway na pumasok. Kaya ayun, kapag pumasok na, nalilito na tayo. Natatarap na na, natetes na tayo kung paano, ano ang ating gagawin. Sabi ng Biblia, dapat tayo ay maging handa. Kasi ang leon, kung titignan natin ang kanyang characteristic, hindi siya kumakagat. Siya ay umuukap at lumalangon. Okay? At sa pagkatake niya, hindi siya papasok sa iyo na talagang maako, like tupa. Doon pa lang sa kanyang alululo at sa kanyang atungan, doon ka matatakot. Literal, kung titignan natin, marami, minsan nakakapanood ako ng yung kay Dingdong Dantes na, yung pinakikita yung, ba yun ba? Yung ano, yung ayon. Yung love. Yun na ngayon. Okay. Di ba nga, pinakita ng portion na kung paano ang kaaway o paano si ang leon ay umatungan. Yung hindi ko Hindi ko na lumagay. Nasa dulo ng dila ko. Pakita mo na. Now, makita natin doon yung pagpasok at pagpatungan man lang ng leon talaga ito. So, talagang matatakot at talagang may masakit yung kanyang didiktamin. Now, ang leon sa buhay ng bawat isa sa atin, yung kaaway, ay talagang doon ka matatakot ka. Okay? Kaya minsan, hindi natin kaagad-agad napapaghandaan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ang leon, siya ay lumalaka. Okay? Lumalamon siya. Sa buhay natin, ang kaaway, hindi siya simple na mag-iiwan sa atin ng maliit na tandaan. Kumbaga, sabi nga doon sa John 10:10, na ang kaaway papasok dito para lang magnakaw, para magwasak at pumatay. So, dapat mga kapatid, tayo ay alam po natin yung deadly weapon na gagamitin natin sa ating kaaway. Okay, sabihin ko sa inyo, ang kaaway hindi papasok ng literal na meron siyang tinidor, meron siyang sungay. Kundi ito ang kanyang pagkilos ay doon sa minsan sa maliit o lalo sa malaking pagkakataon. So alam natin, yung mga weapons na ito na dapat natin gamitin. Una-una, siyempre, sabi ng Biblia, sa pangalan lang ng Panginoong Jesus. Okay, sa mga na-demon possess, ito yung ginagamit madalas. Sa pangalan ng Panginoon at sa banal na makapangyarihan dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay, mapapaglabanan natin ito. Ang sabi ng James chapter 4 verse 17 o 7, sabi doon, pasako kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalalan kayo. Hindi po pwedeng sagupain ang kaaway kapag hindi ka magpapasako sa Diyos unang-una. Mapapaglabanan lang natin ang kaaway, unang-una magpasakop tayo sa ating Diyos. At doon lang natin magagapit ang ating kaaway. Huwag tayo maging easy. Okay? Kapag ang kaaway ay kaharap natin. Okay? Alalahanin nyo, deceiver siya, puso siya. Okay? Yun po ang ginagawa ng ating kaaway. So, yun lang po. Magandang umaga po sa inyo na.